Good morning! Island hopping dito sa 100 Island sa Alaminos, Pangasinan. Pwede kang mag-helmet diving at mag-stay sa ilalim ng dagat for 15 minutes. Banana boat, snorkeling, at marami pang iba. At syempre, dapat ready ka sa akyatan para mapuntahan mo pa yung magagandang tanawin. Pwede kayong kumuha dito ng package tour or DIY, magpunta lang sa 104th area para magpa-register. Nag-avail lang kami dito ng package tour dahil yung caretaker sa transient house na tinuluyan namin, meron siyang kakilala at tinulungan niya kami paano maka-avail. Nagbayad lang ako dito ng 5,000 para sa day tour, insurance, sa bangka na gagamitin namin at sa cottage pag lunchtime. So ayan, shortcut yata yung dinaanan namin. So pagdating doon, konting briefing at diretso na sa bangka, so wala nang hassle sa pagpila. Nag-add pala ako dito ng 2,000 dahil nag-avail din kami ng snorkeling para sa snorkeling gear na gagamitin namin. Good for 15 packs na yon, so hindi na kami kumuha ng tour guide para makatipid kami. First stop dito sa Pilgrimage Island. Mataas na akyatan pero sulit naman dahil ang ganda ng view. Yun nga lang yung mga kasama namin, unang akyatan pa lang mukhang susuko na at pagod na. Dito pa lang ang ganda na ng view na makikita mo. Pagkatapos mag-picture, ayan, bumaba na rin kami para makalipat naman sa kabila. At dito pala sa baba, mayroong fish pond. Akala ko nga mga pating, mga bangus pala ito. Grabe, ang lalaki ng mga bangus nila. Ang fish pond pala ng bangus nila ay nasa dagat. Next naman ay sa bonsai garden. Dito rin syempre, ang ganda rin ng view. Medyo mataas din ang aakyatin, so ayan, talagang nakakapagod, lalo na kung hindi ka sanay sa akyatan. At ito naman ang makikita mo kapag nasa taas ka. O diba, ang ganda? So ayan, may pa-human drone pa pero ito ang kinalabasan. Sunod namin pinuntahan ay yun sa may banana boat na. Hindi na ito kasama sa package tour na kinuha namin. Dito ka mismo magbabayad kung saan ka sasakay ng banana boat. 30 minutes yata ito na iikot ka sa island. 270 for head at maximum na 10 packs. 10 packs kaming nag-banana boat at si Ruru sa speedboat na lang sinakay. Pero free naman siya dyan. Next stop namin dito sa helmet diving. 400 for head at 15 minutes ka naman sa ilalim ng dagat. At hindi rin ito kasama sa package tour. Kung meron kang waterproof na camera, pwede mong ipagamit sa kanila para mabidyohan ka. At kung wala naman, pwede kang bumili sa kanila ng memory card. Sila na ang magbibideo at babayaran mo na lang ito ng 500 pesos. Next stop naman namin dito sa Clave Island. Dito kami naka-reserve ng cottage para mag-lunch. Yung excited ka nang kumain dahil gutom at pagod ka na, tapos naiwanan pala ang kanin. At buti na lang din meron kaming nabilhan dyan. At pagkatapos kumain, dyan muna kami nag-stay at nagpalipas ng oras para makapagpahinga. Next namin ay mag-snorkeling. So ayan, puro katatawanan lang ang nangyari sa amin dyan dahil hindi naman lahat marunong maglangoy. Kahit na may life vest, takot pa rin sila. Lumusong ka pero ayaw mo na humiwalay sa bangka. Sorry na, Mami Grace. Habang yung iba ayaw na humiwalay sa bangka, yung isa naman hilong-hilo na sa loob ng bangka. Kaya ayan, dadali na lang siya sa pangpang para hindi na siya mahilo. Sayang nga lang din at wala kaming nakitang mga isda o baka naman umalis na dahil nabulabog namin sila. At eto yung isa naming kasama na hilong-hilo na sa loob ng bangka. Medyo malakas na rin kasi ang alon nung hapon na yan, kaya dapat pupunta pa kami sa isang lugar na pwede kami mag-jump, hindi na namin napuntahan. Kaya dito na lang niya kami dinala sa isang kuweba, pwede ka rin mag-jump sa loob dyan pero hindi na namin ginawa. Dyan sa kuweba may mabibili ka ring halo-halo dyan, kaya nagpalamig na lang muna kami dyan. So ayan, pauwi na kami at hindi na kami huminto sa Quezon Island dahil mga pagod na. Thank you for watching, please don't forget to subscribe.